Hunters. Makikita natin dito no, kung sino ba ang makakasecure ng momentum. Kasi again, for our Kyokaito, gusto muli nilang establish, gusto muli nilang itatag yung kaharian na dati ay naghari-harian na sila. Meanwhile, for Aurora Hunters, gusto nilang magtuloy-tuloy eh. Sa nakuha na nilang liwanag ng tagumpay, gusto nila na itong first playoff spot nila ay magtuloy-tuloy up until the finals and malay natin eventually to get their very first championship title sa MDL. They want to raise their light, to shine brightly talaga. Eventually, going on to the championships din, ang kanilang magiging path dito. There's only one way to go on to that last grand final slot, and that is to win 4 games onto this best of 7 finals. Pero, ulitin lang natin, 1-1 pa lang naman po yung score. Pero sa ngayon, medyo magkakaroon tayo ng first blood on the bottom side. Maaga agad ang mga pagkuha dito ng mga kills ng Aurora Hunters. At mapapasa kamay ngayon ng Aurora, partida, wala pa dun sila Lush. Ibig sabihin lang, ganun na kasakit agad-agad ang mga ilang miyembro nila kahit na kulang pa sila sa laban. Alam nila, sige Lalush, kuha ka muna ng mga jungle camps mo. Alam din nila na hindi pa ganoon kayang mag-sustain netong si Ferds. Kaya naman binibigyan nila. And with that, possible, pwedeng sila ulit yung lumamang dun sa Turtle. Kasi itong laban na to, nakikita natin, Turtle pa lang, mainit agad itong dalawang kupunan. Kanina pa, di ba? Yung Turtle eventually turning on to a Lord pa nga sa hinaba-haba ng mga pagchacha. Uy, low si ng Manila Turtle Boy. natin. Pero ngayon, for Manila Boy, he needs to be very wary kasi without him, ay tila ba nakasalalay din kay Drin Santi magiging advantage or sabihin natin risk po when it comes to the crowd control. At guys, speaking of which, the control onto the Turtle ay makukuha and a free Turtle onto the hands of RQ Kaito. Hindi na to lalapitan at ko-contest ng Aurora Hunters. Baliktad yung nangyari. Di ba sabi natin, nakapick up yung Aurora, pwedeng sila yung lumamang, pero alam din kasi nila na kung usapang harapan, hindi nila kaya basta-basta si Kelvin. Hindi nila kaya basta-basta si Xnova. Kaya ang pinipilit nila dito, mag-farm na lang din muna. Pero medyo delayed din pala si Manila Boy, pero mukhang okay lang. Lalaban, papasok, pero ambaan lang talaga. Ayaw magpa-aura. Gusto nila sila yung uma-aura sa kalaban. Nandito naman tayo sa testing of waters. Pero right now, nandiyan na nga lang din ang Pinnacle Ninja. Babalik pa rin sila Lush. Kumbaga, tinitingnan niya kung may mga nakabantay. Ilan ba yung nakatingin din dito kay Seiji with his 1-1. Si Manila Boy, si Manila Boy, si Manila Boy! Si Manila Boy na nga lang din. Medyo pagtutulungan, but remember, pwede pa rin naman siya mag-dive in. Pero speaking of dive in, magda-dive na sa kanya mga members ng RQ Kaito. Wala ka sa Manila Boy. Nandun siya sa kaharian ng RRQ. Trespassing yung ginagawa niya dun eh, kaya binigyan siya dito ng isa ng RRQ. And with that, magtatay yung score natin into 1-1 pa lang naman. Okay. Medyo maingat sila ngayon, pero basta may nakita, parang matik all-in agad-agad. Parang gusto na nga paingayin ng RQ Kaito. Masyado palang tahimik. Apat agad ang rotate dito kay Athams. Na ngayon mapipilitan nga lang diversion play ibang mga members. Andito ang Respo. Surf Destruction i-hit, pero hindi pa rin naman basta go-go dito ang Aurora Hunters. And kita mo yun, in an instant, disperse agad yung nagkakaroon pa lang na silab na teamfight sana. Diba, ang bilis ng RRQ na alam nila na kapag hindi nila kinayang makakuha ng pick-off, matik out. At ang matindi rin for Aurora Hunters, alam din nila kung paano maging mabilis sa pagresponde. Nandun agad eh, nakapag-diversion play agad sila Escapo, kaya natulungan din agad nila, na-backupan din agad nila sila Tams. And with that, walang nangyari. Diba? Pero ngayon na may Turtle, mukhang call yata ulit ng Aurora, ibigay na lang yata muli, tas humanap na lang ng pick-up si Manila Boy, umamba, pero hindi pa nila itutuloy. So hindi pa rin natin alam ano ba talagang plano nitong dalawang to. Kasi sa ngayon, pareho silang medyo nangangapa eh. It's a different persona for Game 1 and Game 2 between RQ and even Aurora Hunters. Kasi sa ngayon, katulad nito, sabi nga natin, pwede i-contest din to ng Aurora Hunters. But there's going to be another Turtle. Diversion sa may banda taas, pero dito pala sasagasa sila Lalush. Aatras pa rin na ibang mga members. A Turtle for RQ Kaito, Mina for Aurora Hunters, wala silang manguhang kapalit dun. May natutunan ako sa Aurora Hunters ha, pwede pala yun. Yung hatid na ganun ha? Yung ninja yung ihahatid mo, pero ngayon mukhang sino ang ihahatid? Kasi ayun, binalagbag si Kelvin. Yun talaga ang tunay na balagbag. Pero dahil buhay. may kakunatan, nandyan yung shield.
Extra survivability, pero not for long na nga lang din. Susunod kahit saan ka Buhay! pumunta. Susunod din naman si X-Nova para iligtas doon si Kelvin. And members of Aurora Hunters ngayon will struggle to get a kill laban sa RQ Kaito. Binalagbag, binalibag, pero buhay pa rin doon na si Kelvin. Because of the sustainability na meron dito si Lex Nova. Natulungan nila, pero doon si Lalo siya, umaamba din ng nakaw. Di ba talagang gusto nilang humanap ng paraan, gusto nilang gumawa dito ng paraan para lumamang yung kuponan nila. Pero ang matindi, ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Ayaw rin nilang magharapan ng matagalan eh. Ayaw din. Diba? And as you mentioned earlier, for Aurora Hunters, baka mag-struggle nila kapag pumuro lang sila ng pumuro kay Kelvin. Gusto nga ni Kelvin pag sa kanya lang nakafocus eh. Diba? At patulad kanina, sinabi nga natin, nag-struggle sila on to totally eliminating, annihilating dito si Kelvin. At kung kaya na-stuck on to 1-1 yung ating current kill score. Kanina nababaan pa ako nung 8 minutes, 8-2. Ngayon pala, may mas ibababa pa pala yun. And currently, on to our running time, ay pareho pa rin po sila naghahanapan. Sa game of hide and seek, aabante ng konti dito si Seiji. Pero si Atams, hindi siya masyado lalalim. He knows na merong nakaabang din naman. Sobrang tahimik nung laban na to. May kanya-kanya silang ginagawa at bawal mo sila basta-basta istorbohin. At nakikita lang natin na RRQ, minamaximize nila yung lead na nakuha nila pero Okay. sinimulan na Onward. yung ambaan dito ni Ferds. Pero Kapag-flicker. makakapag-flicker out lang pero nandun pa rin yung ninja. Okay, medyo iiwas pa rin naman doon yung mga members ng Aurora Hunters kasi magdadive in na dyan yung latag na Asar Lego. Malalagyan ng Asar din dito yung mga members ng Aurora Hunters. Use it. Kaso nga lang, grabe pa rin yung kunat ni Kelvin. Lahat binuhos na nila, QWERTY. Pero ito nga lang din Lumipad. ang airline. Si X-Nova lumipad. Hindi tatama doon yung Asar Boom. recall. And Sir Shatter magagaling dito kay X-Nova. And in win. Pero ito yung tatama pala with the crossbow of Tang. Kakapit na nga lang din. There's going to be finally a kill. At yung turtle, by the way, may secure po ng RQ Kaito. At sa hinaba-haba ng nangyaring yun, buhay pa rin si Kelvin. Kelvin. Binuhos na lahat ng Aurora Hunters pero buhay pa rin si Kelvin. Buhay pa rin yung Fredrin. And eventually, nabaliktad pa nga nila yung laban eh. Nakakuha pa sila ng kills. Kaya naman, unti-unti, kill lang pala. Nakakuha pa sila ng kill. Kill. Kaya unti-unti pa silang lalamang dito sa laban. Meanwhile, for Aurora Hunters, nakikita natin na sa ngayon, sila, kinakapos sila sa damage output. Alam nila, hindi pa online si Atams. Alam nila, hindi pa kaya nila Lush kumitil ng buhay ng RRQ. Kaya maingat pa rin sila. Kaya tahimik pa rin yung laban. Pero kung gantong tahimik, eh lumalamang na po ang RQ Kaito. 2K on the gold lead. And kung titingnan po natin on the Realming in-game equipment, ay unti-unti na po nakakapag-build up. Hindi unti, nakapag-build up na po ng corrosion site and DHS agad dito. Si CG with his 1-1. Kaya kanina medyo kumakagat na yung mga crossbows niya. Yung mga pagtalbog niya na ganyan guys, medyo masakit na yan. Lalo kapag nakapag-stack up at lumipad with the crossbow of Tang. Pero para sa Aurora Hunters naman, still we're finding something missing. And yung something missing na yun kasi ngayon guys, yung inaabangan natin yung magandang diversion play din sana na manggagaling dito kay Escapo. Kaso nga lang, all sides are covered here for RQ Kaito. Hindi nila magawa or ma-accomplish yung play na pambibigla. Ang bilis kasi nilang rumesponde. At the same time, may tapang sila kasi alam nila na kaya nilang harapan dito ang Aurora Hunters. Alam Bawal nila lang, oh. na bukod dun sa missing piece na diversion play, missing pa yung mga items na mga miyembro ng Aurora Hunters. And aside from that, dito magaling yung RQ Kaito. As you've mentioned for Game 2, akala mo lang walang nangyayari pero tahimik lang na tumatrabaho. Lamang na naman sa third destroy dito ang RQ Kaito, which means sa malawak na naman yung kanilang naiikutan. At kung sa pag-ikot lang din naman, ganun yung ginagawa doon ni Atams. Kaso nga lang, it's going to be a turtle or rather a lord plus a turret kanina sa baba versus one turret na na-take down ng Aurora Hunters. Malaking trade yata yun. Okay na yata yun, at least for Aurora Hunters, basta meron silang nakuha. And alam kasi nila na hindi pa nila kayang ilaban yung Lord. Alam nilang hindi nila kaya pang makipagsabayan on a 5v5 team fight. And for RRQ, alam din nila yun. That is why they're maximizing this window para talaga makuha yung control, para ma-maintain. Kahit na yung 3K lang na yan, yung 2 Kala kills mo, na meron oo. sila, okay na yan eh. Kasi eventually, yung lead na meron sila, lead pa rin yan. At ngayon sila Lush, di ba? Umaamba siya ng Grabe. ganun. Pero si Kelvin, tinatanggap niya lang lahat ng pwedeng ibato ng Aurora. Pinapagpag lang ni Kelvin eh. Yung ginagawa sa kanya dito, nilalalush.
2-1 po. Tama kayo nakakita ng kill score. 10 minutes na po tayo. 4K gold lead. Sa taas, sa At taas. ngayon, still leading Uy. ang RQ Kaito. And as I've mentioned, yung mga ganong klase ng mga pachepi-chepi nila Lush, mukhang nagtatagumpay. Pero kasi pwede rin iligtas bigla lang ni X-Nova. Yun nga. Pwede issue away. Ang bilis pa rin naman natutunan natin Kage. And right now, with that Lord, first Lord pa lang yun, lahat ng outer ni na turret ay nabasag na ng RQ Kaito. Ngayon maglalatag ng Asa Leko. Nandun ang tsunami sa Buddha Titan Strike. Kaso nga lang, sila pa yata yung atras kahit sariling base na nila yan. Grabe! Andun ang pagangat nila Kelvin. May kakunatan. Nandyan na Sagasa. Napakasakit na Pinnacle Ninja. Kaso nga lang doon sa pinakagilid. Makakaligtas pa rin si Kelvin. Yung Spear of Destruction ay hindi pa tatama. Mayday, buhay pa rin si Kelvin. Sa dinabi-dami ng nangyayari sa laban na to, buhay pa rin si Kelvin. Ang dami niya ng pinagdaanan sa Uy, laban na uy, to. uy. At yung hinatid. Ay, hindi naman Pinauwi yun. rin naman. Hindi naman yun tunay na katawan. Hindi. Pinapakabalang din tayo. Kaluluwa yun nila Lush. Oh, ayan na naman si Kelvin, no? Nakakasabi pa lang natin, humarap na naman, nandun yung Brazers na, tapos natama pa dito, yung mga sagasa ng mga galitin na Birds. Onward, hindi nga natatama, pero doon sa pinakagilid, hulumagawa ng pangarap din sila Lush. Sumusunod sa galaw nila, kaso hindi pa rin talaga mamatay-matay si Kelvin. Pero ang papatay pala dito si Atams. Mata ni X-Nova nakapantay. At yung sniper shot na magagalit dito sa Star. Shatter ni Mingwin ang tatapos sa buhay ni Atams. 2 kills ang makukuha dito ni Kapitan. Grabe. And again, buhay pa rin si Kelvin sa hinaba-haba ng mga nakikita nating laban. At ngayon, mukhang susubok na naman sila sa may bandang gitna. Di naman si Ayan Kelvin, naman. no? Gusto niya na talaga may thrill yung buhay niya. Ang kaso lang buhay na buhay pa rin siya. Siya na yung haharap dito sa kalaban. Oh, Siya na no! mismo yung kumukuha ng kill. Kung hindi nyo ko kayang patayin, sige tutulungan ko na lang yung mga kaibigan ko. And with that, sobrang laya nila Seiji, nila Mingwin, mag-inflict ng damage. Imagine almost 7K gold lead 40 at di makalabas sa base ang Aurora Hunters. May Lord na naman na makukuha dito ang RQ Kaito. Hindi pa rin namatay si Kelvin. Hindi pa rin talaga. Buhay pa rin siya. And 7K na yung lead na meron dito ang side ng RQ Kaito. Nag-winter crown pa. For Aurora Hunters, Bumili pa. di ba, meron pang meron pang dagdag confidence dito, pang dagdag tapang. Ayan o, Kakasabi lang. mula sa ating Realme in-game equipment, sobrang kunat niya talaga. Pero for Aurora Hunters, actually sila Lush, maganda yung ganitong KDA eh. Hindi ka pa namamatay. Ang kaso nga lang, hanggang kailan kayo magtitiis? Hindi ka pa namamatay pero wala ka ring napapatay. Yan ngayon, para Nakita sa RQ lahat. Kaito, kayo pala yung papatayin. Nag-dive in na naman si Kelvin. Hindi siya papatay-patay. Habang doon sa pinakagilid si Green Sanity naman, nakila pa pinupuruan dito sila. Seiji, na makakatakas ba? Hindi na nga lang din. Aabot yung si Bat. Ito na nga ba, ang gante nila Atams dahil aabante dito sila Manila Boy. One Kaso for one. medyo aawat. Andyan ang Asal Meteor. Uy! Magkakaroon ng palitan pero grabe makakaligtas pa rin doon si Escapo. Green Sanity, kapalit ni Seiji, papabor pa rin yun para sa Aurora Hunters. At least nakuha nila yung isa sa tamang tao, yung isa sa tamang target mula sa RRQ. Kaya yung 7K gold lead, naging 5K na lang. So kahit papano for Aurora Hunters, okay na yun. Wala silang choice ngayon kundi tanggapin yung mga nakukuha nila, napapabor yun para sa kanila kasi unti-unti pa lang silang humahabol ng items. Unti-unti pa lang silang nag-online dito at unti-unti pa lang nilang naipaparamdam yung damage output nila against RRQ. Pero ngayon, Ayan na! unti-unti na rin naabante. Nandiyan yung Tsunami Slam with the Titan Strike. Kaso nga lang sa pinakagilid, napakakuna pa rin nila Birds. Pero not for long. Kasi nandito na ang palag. Andito na ang sakit. Ito na ang pigati. Ginanti na nga doon ng Aurora Hunters. Ang kanina pang hindi nila mapatay-patay na si Kelvin. At doon mamamatay si Kelvin. Hindi lang siya yung patay. Kasama pa yung dalawa at Grabe. pwede pa nga silang mag-push dito sa may Apat to. bandang gitna. Mukhang Okay. online na si Atams. Pero may diversion play pa. Saan sila papunta? Mukhang sa itaas muna Okay. para dumepensa. Kasi alam nila, unti-unti na silang nakakabawi na. Okay, ngayon, naisarado nila na almost 2K na lang yung lead na hawak ng RQ Kaito. And so far, hindi rin kasi sila pwede bumabad ng ganong kalayo sa kanilang base. Imagine, wala na to sa kanila. And looking at our Maya instant replay, guys, ito nga pala yung mga nangyari doon. Grabe yung pag-free hit dito ni Atams. Di ba, sobrang kunat ni Ferds, sobrang kunat ni Kelvin. Pero paano kayo kukunat kung yung mismong
taga-damage dealer dito ng Aurora Hunters, nakaka-free hit lang. Talagang tunaw Yeah. kayo kung tunaw sa isang Moscow. But ngayon, 20 seconds, mag-i-spawn na yung mismong Lord. Pwedeng humanap na naman ng pick-up dito ang Aurora Hunters. Ang tapang na lang din talaga nila Lush. Oo, wala siyang nakukuhang kills, pero yung tapang na pinapakita niya dito, talagang tinatakot niya ang yung RRQ Kaito. Try until you succeed. At nag-succeed naman doon ang Aurora Hunters. Closing in on a 6-6 kill score. Ngayon, pantay na sila. Afford Equal nila na. Lush yung ganyang kalayo, guys. Grabe Lord! na later version play na yun. Kaso nga lang yung Lord dito, sinimulan. Makukuha pa ni Mingwin. Si Habang sa Mingwin! pinahali nila, nakalipay pa ng crossbow. Dang! Double Aray! kill! Makaka-triple kill pa ba? Si Eska po medyo tatakbo na nga lang. Si Trinity ginagawa lahat para maharangan yung attempt dito ng RQ Kaito dahil nandun pa rin si JG. Buhay na buhay. Isa na lang matitira para dumapensa sila. Lush na lang ang natitira for the Hunters. Kasong RQ Kaito, Elemento! buo na ang loob. Gusto nila tapusin ang laban na to. Aabot nga ba ang ilang segundo na yun? depensahan. Kaso nga lang, hindi na nga lang din yata kakaya.